Walang yaka. Hindi mo lang matanggap na binasted ka ng asawa ko noon. Kaya ka ganyan. Frank, pasensya na. Hindi na mauulit. Iyak na iyak yung asawa ko. Dahil sa mga narinig niya. Kaya ngayon, tuturuan kita ng leksyon. Patalim? Frank! Nakamamatay yan, pare! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga nagsasabing mas madaldal raw at mas mayabang ang babae kaysa sa mga lalaki. Totoo kaya ito? Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Jmar sa ating dulang sa kanyang panahon. Bakit ngayon ka lang dumalaw, Jmar? Nag-alala tuloy ako sa'yo. Akala ko may sakit ka. Kasi hindi mo sinasagot ang mga text at tawag ko. Kaya hindi ako nagpakita sa'yo dahil ayoko mag-alala ka eh. Bakit nga? Ano bang nangyari sa'yo? Napaaway ako Ha? Kanino? sa isang office mate ko. Mayabang kasi. Ano bang dahilan at nag-away kayo? Nagalit siya eh. Kasi narinig niyang sinabi ko sa isang office mate namin na binigyan ako ng merienda ng girlfriend niya. Ano? Kasalanan ko ba? Kung magkagusto sa akin ng girlfriend niya, gwapo ako. Kaya naman pala nagalit sa'yo eh. Dahil mayabang ka. Sasabi lang naman ako ng totoo eh. Gwapo talaga ang siyota mo, kaya maswerte ka. Dahil naging tayong dalawa. Kahit pa mas nakahihigit ka sa kapwa mo, hindi mo pa rin dapat na ipagyabang yun. Naku, parang ka namang sinay kung makapag-sermon. Concerned lang ako sa'yo, Jmar. Dahil mahal kita. At ayoko mapahamak ka. Buti na nga lang, sa labas ng office kami nag-away. Pareho kaming hindi nawalan ng trabaho. Sino mas napinsala sa inyo? Natural siya. Magaling yata ako sa suntukan. May bago ka na naman palang damit at sapatos, anak. Jack, na mahal na naman ng mga yan. Mga branded eh. Ayos lang yan, ay. Malaki naman ang sweldo ng binata nyo eh. Tsaka, sa itsura ng anak nyo, tama lang na mamahalin ang suot ko. Oh, ang batang ito talaga. Napakayabang. Kaya ka napapaaway eh. Nadumihan niya ata. Manong ang baguhin mo ang ugali mong yan, ha? Huwag kang puri ng puri sa sarili mo. Masama yun, anak. Nay, Isa pa. Dapat magandaan mo ang magiging kinabukasan nyo ni Tessa. Ay, mabuti na lang at narito ka, Tessa. Tinutulungan mo ako sa pagluluto para sa handa ngayong birthday ni Jmar. Ay, kung wala ka, nako, Jack na mahihirapan ako mag-isa dito. Ayos na po ito mga sangkap. Ay. Para sa mechadong baka, Nanay Daling. Salamat, Iha. Yun pong sinabi nyo. Ang dami naman po kasi ng handa ni Jmar. Konti lang naman ang mga bisita niya. Ayaw niya daw kasing may masabing hindi maganda sa kanya mga kabarkada at kaopisina niya. Kaya po kinapush siya sa panghanda. Pinahiram ko na nga po siya ng pandagdag eh. Ganon? Ay, nako, ang batang yun talaga, oo. Umiral na naman pala ang yabang. Uy, pasensya ka na sa anak ko, ha? Mabait naman siya eh. Yun nga lang, may kadaldalan at kayabangan. Yun po sana ang gusto kong mabago niya, Nanay Daling. Patuloy natin siyang paalalahanan, Tessa. Para mangyari yun, tayo naman nang siyang dapat na magpaalala at magmalasakit sa kanya. Ayan, Kokoy. Yun. Bayad na ako sa hiniram kong pera sa'yo, ha? Dinagdagan ko pa ng konting tubo yan. Ha? Kaya nga pag ikaw nangihiram ng pera sa akin bigay ka agad ako. Kasi alam ko, di ka makunat magbayad. Oo naman. Tsaka, tropa kita no? Maiba tayo pare. Alam mo ba,
ang daming bumilib sa'yo sa mga tropa natin. Bakit? Nung makilala nila si Tessa, ang ganda raw at ang bait. Ang totoo niyan, di hamak namang mas maganda at mas mabait si Tessa kay Rich. Pero alam mo, sa totoo lang, akong niligawan niya eh. Ha? Oo. Talaga? Oo. Dahil gusto ko naman siya. Kaya yung pinagbigyan ko na, sinagot ka na kagad. Ibang klase ka talaga, pare. Ako pa. Hoy, baka maniwala si Kokoy sa sinabi mo, Jaymar, ha? Uy, Tessa, Uy. sumunod ka pala dito. Ang tagal mo eh. Kaya sinundan na kita. Ay nako, Kokoy, huwag kang maniwala dito kay Jaymar. Alam mo ang totoo, inabot ng ilang buwan ng panliligaw niyan sa akin. Ganun ba? Oo! At sa bahay namin siya umakyat ng ligaw. Dahil ayaw kong nililigawan ako sa kalye. Totoo, Jaymar? Oo, sabi ko eh. Pre, ang ganda ni Rich. Naging syota mo pala yun. Bakit? Gwapo naman ako ah. At para sabihin ko sa inyo bago napangasawa ni Frank yung si Rich, pinagsawaan ko na yun. Uy, talaga? Oo, ako pa. Iba yatang karisma ko sa mga bebot. Walang hiya siya. Napakayabang, sinungaling pa. Rich, bakit nagagalit ka? Tumiyak ka pa. Walang hiya si Jaymar. Narinig ko sa tindahan, pinagyayabang niya doon sa mga tropa niya. Naging syota daw niya ako. Ano? Hindi naman totoo yun ah. Ako nga ang sinagot mo eh. Kaya nga nagagalit ako, Frank. At yung nagpayak pa sa akin, yung sinabi pa niyang bago daw tayo naging mag-asawa, pinagsawaan niya ako. Ang gagong hirap. Sinabi niya yun sa mga tao. Oo! Kung hindi nga lang sila mga lasing, susuguri ko ang mayabang at sinungaling na yun eh. Dito kita hihintayin sa eskinitang ito, Jaymar. Tiyak namang dadaan ka rito eh. Yari ka ngayon sa akin. Hiyabang mo. Sinungaling ka pa. Ayun, may dumarating. Si Jaymar. Siya na nga ito. Tiyempo walang istorbo sa atin dahil gabi na at nasa loob na ng bahay nila. Ang mga dumaraan dito. Tatawagin siya. Jaymar! Dali nga! Oh, bakit Frank? Hayop ka! Napakayabang mo! Sinungaling ka pa! Ano? Teka, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Narinig ng misis kong lahat ng ipinagyayabang mo sa tropa mo nung isang gabing lasing ka. Ano? Walang yaka. Hindi mo lang matanggap na binasted ka ng asawa ko noon. Kaya ka ganyan. Frank, pasensya na. Hindi na mauulit. Iyak na iyak yung asawa ko. Dahil sa mga narinig niya. Kaya ngayon, tuturuan kita ng leksyon. Patalim yan. Ha? Nakamamatay yan, pare. Ito ang ibibigay kong leksyon sa iyo. Anak, narito si Kokoy, dinadalaw ka. Pare, ano, kumusta? Ito, sabi ng doktor, malapit na raw ako makauwi ng bahay dahil hindi naman daw malala ang tama ako. Alam mo, nagulat ako nang malaman kong sinaksak ka ni Frank. Bakit ka nga ba sinaksak ng taong yun? Ay hanggang ngayon, hindi mo pa rin sinasabi sa akin. Dahil ba yun sa mga sinabi mo sa amin ng tropa natin? Oo, Kokoy. Narinig pala tayo ni Rich. Nagsumbong siya sa asawa niya kaya nagalit si Frank. Si Ritz? Yung bumasted sa'yo nung araw? Busted ka kay Ritz, Jaymar? Ay, Sabi mo naging syota mo siya at pinagsawaan mo. Ay, bakit mo naman sinabi ang ganyan sa mga kabarkada mo, anak? Naku naman, paninirang puri yun. Maaari kang makulong sa ginawa mo. Hindi ko naman po akalaing mangyayari to eh. Hindi ko lang po kasi matanggap na kahit gwapo ko, binigo ako ni Rich. Asik naman pare. Ginoyo mo lang pala kami. Pasensya na, pre. Alam na ba ito ni Tessa?
Tessa, salamat naman at dinalaw mo na ako. Inintay kita nung nasa ospital ako pero wala ka. Sinadya kong dito na lang sa inyo magpunta, Jmar, para makapag-usap tayo ng maayos. Tessa, Matapos kang saksakin ni Frank, kusa siyang sumuko sa mga pulis. At sinabi niya na gawa niya yun sa'yo. Dahil sa paninira mo sa asawa niya. Bakit ginawa mo yun, Jmar? Bakit ipinagkalat mo naging kayo ni Ritz? At bago pa siya napangasawa ni Frank, pinagsawaan mo na siya. Ganong alam mo, hindi naman totoo yun. Tessa, lasing lang ako noon kaya nasabi ko yun. Ang sabihin mo, umiral sa iyong kayabangan mo. Yun din ang dahilan kaya madalas kang mapaaway. Sorry, hindi na mauulit yung pangako. Talagang hindi na mauulit. Dahil hindi na ako mamumroblema pa sa'yo. Ha? Anong ibig mong sabihin? Tinatapos ko ng lahat sa atin, Jmar. Teka, huwag ka naman magbiro ng ganyan. Ay, hindi ako nagbibiro. Ayoko maging asawa balang araw ang isang lalaking nuknuka ng yabang. Baka pati ako madamay pag napahamak ka. Nakipagkalas-palas sa'yo si Tessa, kaya ka malungkot. Opo, Nay. Ay, sayang. Mabait pa naman siya at matinong babae. Kaya nga gusto ko siya para sa'yo. Kasalanan ko po eh. Tulad nyo, hindi ko rin siya pinakinggan. Hindi ko po naalis sa akin yung pagiging madaldal at pagiging mayabang. Kaya ako nasasaktan ngayon ay. Anak, huwag kang mawala ng pag-asa. Magbago ka. Alisin mo ang kayabangan. Nay. Ipakita mo sa kanya ang iyong pagbabago. At anong malay mo, magkabalikan din kayo. Ang kadaldalan at kayabangan ay mga ugaling naghahatid sa tao sa kapahamakan. Kaya marapat lamang na ito'y iwasan upang huwag mahulog sa nakahihiyang kalagayan sa kanyang panahon. Nga nagsiganap, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Jenaline de la Cruz, Rosana Villegas, Bobby Cruz, at Maynard Landicho Jr. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin de Gaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Sinasabi ko na nga, be. Gusto mo nobya ko. Gusto mo si Marie. Sinuntok mo! Dahil niloloko mo ko. Kunwari lang ang pagtulong mo kay Marie. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga taong agad na hinahatulan ang kanyang kapwa sa kilos at panlabas na anyo nito. Kaya naman kadalasan nakasasakit sila ng damdamin. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Adele sa ating dunang sa kanyang panahon. Adele, anak! Luto na itong arroz caldo. Ay, naku. Tamang-tama, Nay. Nakabili na ako ng pandesal.
Dinala ko na nga ako doon sa burol ng nanay ni Marie. Ay, sige. Dadalhin ko na ito doon para makakain naman ng mga naglalamay. Ako na lang po. Ha? Napagod na kayo sa pamamalengke at pagluluto eh. Magpahinga na muna kayo. O siya, sige. Pero sasaglit ako doon mamaya. Okay po. Sasabihin ko kay Marie. Ay, kawawa naman si Marie. Mabait naman siya. Ngunit mukhang sinusubok ng kapalaran. Magkasunod na pumanaw ang kanyang mga magulang. Iyak nga nang iyak hanggang ngayon na eh. Dahil doon, napabayaan na niya ang trabaho niya sa pabrika. At ilang buwan na rin ang utang niya sa paupahan mong bahay. Naunawaan ko naman ho siya. Ako man yung lumagay sa katayuan niya eh. Mas uunahin ko kayo kaysa doon sa bahay natin. Ano na nga ba ngayon ang balak niya? Eh, hindi ko pa po tinatanong eh. Gusto ko po munang tulungan siyang mailibing yung nanay niya. Nailibing na si Inay, Ate Adele. Mag-isa na lang ako ngayon. Wala na akong kasama sa bahay. Dahil ilang buwan na rin patay si Itay. Marie, kung nalulungkot ka at nahihirapan ka mag-isa, edi, nung ka muna sa amin para meron kang kakwentuhan. Salamat, Ate Adele. Napakarami niyo na nagawa ni Aling Toyang para sa amin. Malaki na rin ang utang ko sa'yo. Huwag mo intindihin yun. Ang isipin mo ngayon, makabangon ka at makapagsimulang muli. Hindi ko nga alam kung paano gagawin ko eh. Paano ko gagawin yun? Nalaman ko na kasi na tinanggal na ako sa pabrika dahil sa tagal nang hindi ko pagpasok. Wala naman silang konsiderasyon. Eh, siyempre, nagkasakit yung mga magulang mo eh. Magkasunod pang namatay. Kaya mo nagawa yun. Hayaan mo. Makakahanap ka rin na ibang trabaho. May awa ang Diyos. May sinabi sa akin yung isa kong kaibigan na DH sa Hong Kong. Nangangailangan daw ng isa pang katulong ang amo niya. Parang gusto kong subukan. Ako, mahirapan ka dun. Sanay naman ako sa hirap, ate. Kaya lang parang gusto kong subukang magtrabaho dun para makabayad sa mga utang ko. At para makalimutan na rin ang lungkot dahil sa pagpanaw ng mga magulang ko. Sa bagay, may katwiran ka. Konti lang naman daw ang gagastusin ko eh. Dahil direct hire daw ako. Pero problema ko pa rin yung konting panggastos. Ano? Gusto mong pakasal na tayo, Oscar? Oo, Marie. Total, mag-isa ka na. Wala na mga magulang mo. Malulungkot ka lang kung mananatilik kang nag-iisa. Pero kamamatay lang ni Inay at Itay. Hindi rin ako magiging masaya kung magpapakasal tayo sa ganitong panahon. Magiging masaya ka, Marie. Lahat gagawin ko para maging maligaya ka sa piling ko. Kaya pumayag ka na. Pasensya na, Oscar. Pero hindi pa ako handa. Ayoko namang mag-asawa dahil lang sa ulilang lubos na ako. May iba pa akong gustong gawin ngayon. Ano yun? Ang mabayaran ng mga utang ko. At magagawa ko yun kung mangingibang bansa ako. Gusto mong mag-abroad? Ano, Oscar? Gusto mag-abroad ni Marie? Oo, Diego. Para daw mabayaran yung mga pagkakautang niya dahil sa pagkakasakit at pagkamatay ng mga magulang niya. Paano yan? Di magkakalayo kayo na matagal? Kaya nga malungkot ako eh. Hindi ko gustong gagawin niya. Pero ayaw naman niyang papigil. Hindi ko naman kasi siya kayang tulungan na magbayad ng mga utang niya. Pare, hindi kaya sinusulsulan siya ng kasera ng tibo para gawin yun? Si Adele? Oh, tombo yun, di ba?
Ay, At close kay Marie. Kaya pwede niyang gawin yun. bakit naman niya gagawin yun? Oscar, doon pa lang sa lamay ng nanay ni Marie, halata ko ng kursunada siya ng tomboy na yun. Ano? Baka sinusulsulan niya si Marie na lumayo sa iyo. Nang sa ganun, magkaroon silang pagkakataon na maging sila ng nobya mo. Kaya kung ako sa iyo, pare, huwag kang pumayag na umalis si Marie. Pilitin mo siya, napakasal na lang kayo. Paano kung hindi siya pumayag? Papayag si Marie kung talagang mahal ka niya. Lester, may dala ka na naman pasalubong sa amin ni Inay. Nag-abala ka na naman. Masaya ako sa ginagawa ko, Adele. Hindi ito kaabalahan para sa akin. Pero alam ko kung bakit mo ginagawa yan. Naliligaw ka sa akin. Hindi naman masamang magpakita ng pagmamahal, di ba? Hindi kasalanan yun. Pareho naman tayong walang pananagutan. Oo nga. Pero hindi naman lihim sa'yo yung damdamin ko, di ba? Ang puso ko, pusong lalaki. Ikaw na rin na may sabi, Adele. Gusto mong lumaya sa nararamdaman mong yan. Dahil mali at kasalanan sa Diyos yan. Tama ka. Pero, Lester, di pa ako malaya. Katunayan, meron akong mahal na iba. Pilit ko ng pinaglalabanan yun eh. Pero, ayokong paasahin ka. Hindi mo naman ako pinaasa. Ako ang may gustong umasa at gawin ito. Dahil naniniwala ako na walang imposible sa Diyos. Malay mo, palayain ka niya sa pagiging pusong lalaki mo para sa akin. Lester? Kaya, hayaan mo na lang akong magtiyaga, Adele. Ito na yung perang magagamit mong panggasto sa pag-abroad mo, Marie. Maraming salamat, ate. Pangako, lahat ng utang ko sa'yo, babayaran ko kapag nakapagtrabaho na ako doon. Huwag mo isipin yun. Di naman ako nagmamadaling bayaran mo yun. Tama ang aking anak, Marie. Ang mahalaga sa amin ay matulungan kang makabangon. Maraming salamat po sa inyo, Aling Toyang, Ate Adele. Napakabuti niyo po talaga. Basta, lagi mong ingatan ang sarili mo doon, ha? Oo, ate. Madalas ko rin kayong tatawagan. At huwag mong kalilimutang laging tumawag sa Diyos dahil siya ang tunay na makapag-iingat sa'yo. Adele, sandali nga. Oh, ikaw si Oscar, di ba? Yung nobyo ni Marie. Buti natatandaan mo pa ako. Matandain naman ako sa mukha, Oscar. O, anong kailangan mo sa akin? Bakit ba gusto mong umalis ng bansang nobya ko? Binigyan mo pa siya ng panggastos. Di ako may gusto nun. Si Marie, tinulungan ko lang siya. Sinungaling! Talagang gusto mo siyang mapalayo sa akin. Sa ganon, magkaroon ka ng pagkakataong dumiskarte sa kanya. Ay, nagkakamali ka, no? Kaibigan lang ang turing ko kay Marie. Kung talagang totoo yan, layuan mo si Marie at kunin mo ang perang ibinigay mo sa kanya. Ay, hindi ko pwedeng gawin yun. Ganon. Ayoko sumama ang loob niya sa akin. Sinasabi ko na nga, be. Gusto mo nobya ko eh. Gusto mo si Marie. Sinuntok mo ko. Dahil niloloko mo ko! Kunwari lang ang pagtulong mo kay Marie para makuha mong loob niya at mailayo mo sa akin. Itong tandaan mo, Tomboy. Sa oras na malaman ko na kayo na ni Marie, papatayin kita. Tandaan mo yan! Walang niya ka! Adik ko, bakit mo sinampan? Ang sama mo! Sinuntok mo si Ate Adele! Pinahiya mo ako sa kanya! At nagsumbong pala sa yung tomboy na yon. Hindi siya nagsumbong. Nakita na yung sa kapitbahay nilang ginawa mo. At siya nagsabi sa akin. Kaya napilitan na magtapat si ate. Bakit mo ginawa yun, Oscar?
Naging napakabuti ni na Ate Adele at Aling Toya sa akin. Wala silang ipinakitang hindi maganda. Marie, Pero ikaw, nobyo ko pa lang. Kung umasta ka, akala mo kung sino ka na. patawarin mo ako. Nagselos lang ako. Ayoko kasing umalis ka ng bansa. Sa ginawa mo, sinira mo ang pagtingin ko sa'yo. Marie! Umalis ka na, Oscar. Ha? Ayoko na makita ka pa. At wag mo na rin guguluhin pa si Ate Adele. Dahil sa oras na malaman ko may ginawa ka pang masama sa kanya, ako mismo, ako ang magsusumbong sa'yo sa mga pulis! Huwag mo sanang kalilimutan ng mga payo namin sa'yo, Marie. Lagi kang mag-iingat. At huwag mong pababayaan ang sarili mo. Opo, Aling Toyang. Mamimiss ko po kayo ni Ate Adele. Mamimiss ka rin namin, Marie. Di bale, mabilis naman lumipas yung panahon eh. Magkikita ulit tayo. Oo, ate. At saka lagi ko kayong tatawagan. Paano nga pala si Oscar? Kinalimutan ko ng barumbadong yun. At ang mapanghatol na yun, ate. Siguro kaya nangyari to upang makita ko ang tunay niyang ugali. Si Marie ba yung kausap mo sa cellphone, anak? Opo, Nay. Oh, kumusta naman daw siya? Ayos pa rin po dahil mabait naman daw yung amo nila. Natutuwa ako sa batang yun. May isang salita. Nakabangon na siya ngayon. Nabayaran na niya lahat ng mga utang niya. Hindi po siya pinabayaan ng Diyos. Ay, teka nga pala. Bakit nakabihis ka? Aba, at naka-makeup ka pa. Mamamasyal po kami ni Lester, Nay. Napapadalas yata ang pamamasyal ninyong dalawa. Kayo na ba, anak? Di pa po. Oh. Pero malapit na. Bala ko na po siyang sagutin sa birthday niya. Aba, magandang regalo yan, anak. Sigurado ka ba na malaya ka na sa pagiging pusong lalaki mo? Opo, Nay. Si Lester na ngayon ang nasa puso ko. At hindi na si Marie. Pinalaya ako ng Diyos sa mali kong damdamin para kay Marie. At yun ay dahil nagtagumpay ka sa pagsubok sa'yo ng Diyos. Hindi niya binibigo ang mabuting hangarin nang sa kanya'y nais makalugod. Iyon ay kanyang binibigyan ng katuparan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Jenaline de la Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Bobby Cruz, at Lionel Benjamin. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Buyar. Musical Scoring Buboy Sanonga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. May interest din ako, Henry. Pero naging concern ka ba? Sinuportahan mo ba ako? Kung iyang mga kababawan na yan ang ipangdidepensa mo sa akin, kung bakit ka nakiapid, mabuti nga mamatay ka na, Daisy. Baka nga kamatayan mong katapat ng krimeng ginawa mo. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Hanggang saan nga ba masusukat ang isang matatag na paninindigan tungkol sa pamilya? Mga kaibigan,
Pakinggan natin ang naging karanasan ni Henry sa ating dulang sa kanyang panahon. Ayoko nang kumonsulta sa ibang doktor para sa second opinion tungkol sa sakit ko, Henry. Aba, hindi po pwede ang gusto mong mangyari, Daisy. Kailangan mo ulit magpasuri sa ibang doktor para malaman natin kung tama nga ba yung proseso ng medication na sinasabi ng unang doktor na sumuri sa iyo. Isa pa, siya rin ang nagpayo sa atin para sa second opinion. Kagastos ka lang, sayang ang pera. Ano ka ba? Alam mo nga ikaw ang primary beneficiary ko sa health insurance ko sa kumpanya. Sa laki ng hinuhulog ko ron, wala kang dapat alalahanin kung magkano man ang abuti ng gastos mo sa pagpapagamot. Inihanda ako ng sarili ko sa kahihinat na ng sakit kong ito, Henry. Kung mamamatay ako, mamamatay. Tanggap ko na. Unti-unti ko nang nararamdaman. My God, Daisy. Pwede ba? Mag-isip ka naman ng positibo. Dahil wala ako ibang iniisip kundi kung paano ka gagaling sa sakit mo na yan. Acute Mariusep. myeloid leukemia. Sakit ko, Henry. 1 buwan, 2 buwan. Ewan, hindi ko alam kung hanggang kailan pa ako mabubuhay. Kahit na magpa-chemotherapy pa ako, hindi na ako mapapagaling sa sakit kong ito. Sammy, layuan mo na si Daisy. Tigilan mo ang panggugulo sa buhay nila. Nagmamahalan kami, Ma. Sabihin na nating maling pagkakataon. Pero sigurado kami sa nararamdaman namin sa isa't isa. Huwag mong bigyan ng katwiran ng mga mali mong motibo. Ma, kasalanan ko ba? Kung ako ang nakapagpuno ng mga kakulangan ni Henry kay Daisy? Hindi mo dapat sinamantala yon. Dahil sa ginagawa mo, hindi lang buhay ng mag-asawa ang sinisira mo, kundi pati kinabukasan ng anak nilang si Ellie. Kahit ano pang sabihin mo, Ma, mahal ko siya. At walang pagmamahal na mali. Nakipagrelasyon ka kamo kay Sammy? Narinig mo sinabi ko, hindi ba? Kaya ba gusto mo nang mamatay? At ikaw nang nagbibigay ng kaparusahan sa sarili mo? Anong klaseng virus ang dumali dyan sa utak mo? At humantong ka sa pakikiapid? Dahil marami akong expectations na hindi ko nakita, hindi ko nadama sa pagsasama natin, hindi ko naramdaman na mahal mo ko, Henry. Hindi ko naramdamang minahal mo ko sa paraang gusto ko. Oh my God, Daisy! Halos ginagawa kong araw ang gabi para lang mabigyan kita ng maalwang buhay. Isipin mo, lahat ng klase ng infrastructures, mapa-public man o mapa-private, pinasok ko na bilang civil engineer. Pagkatapos lahat ng sakripisyo ko, minamaliit mo. Hindi pagmamahal ang tawag mo sa mga ginagawa ko. May mga interest din ako. Pero concerned ka ba? Sinuportahan mo ba ako? Kung iyang mga kababawan na yan ang ipangdidepensa mo sa akin, kung bakit ka nakiapid, haba mabuti pa nga mamatay ka na. Baka nga ang kamatayan mo ang katapat ng krimeng ginawa mo. Ano ba, Henry? Bitiwan mo ko. Mag-usap tayo ng lalaki sa lalaki. Hayop ka. Kadugo mo ko. Pero tinalo mo pa rin ako. Asawa ko pang pinagdiskitahan mo. Anong klaseng utak meron ka, Sammy? Anong klase? Wag ka! Henry, pakinggan mo muna ako! Kung inaakala mong mapagbabago pa ng mga sasabihin mo, ang kinamang ginawa niyo ni Daisy, nagkakamali ka, Sammy. Bakit ang pagsasama pa namin mag-asawa sinira mo? Alam mo kung gaano ako nagsisikap para sa pamilya ko! Nasira ba ang pagkasama nyo? Hindi ka naman iniwan ni Daisy, ah. Di ba? Ikaw lang to masyadong mag-react. Dapat nga magpasalamat ka pa sa akin.
Dahil buo pa ang pagkasama niyo mag-asawa. Nakatira pa rin kayo sa iisang bubong. Ganoon? Gusto mo pang tanawin kung utang na loob yung panggugulong ginawa mo sa buhay namin? Hindi pa ako tapos magpaliwanag. Papatayin kita, Sammy! Iyon ang gusto kong gawin sa'yo sa mga sandaling ito! Papatayin kita! Ito po ba yan, Mami? Yung pagkakawatak-watak ng pamilya natin na magiging consolation ko sa pag-aaral ko na mabuti? Sakit-sakit naman, Mom. All the while, akala ko perfect family tayo. Lalo pa nakikita ko naman ang pagsisikap ni Daddy para sa ating dalawa. Pwede namang ihiwalay mo ang problema namin ng daddy mo sa iyong pag-aaral, anak. Basta, mag-aral ka pa rin mabuti, okay? Hindi ganun kadaling gawin yung sinasabi mo, Mami. Lalo na nakikita ko masyado affected si Daddy sa mga nangyayari sa pagitan ninyong dalawa. At ako rin. Hindi na ako makapag-concentrate sa lahat ng bagay. Mami, bakit niyo naman kasi ginawa ko sa lalang yun? Sa halip na masaya pa rin sana tayo bilang isang pamilya ngayon. Madalas walang perpektong kasagutan sa mga katanungan natin sa mundong ito, Henry. Masakit na katotohanan yun. Ang hirap mabuhay sa isang tahanang wala ng magagandang bagay na pinagsasamahan, Leo. Hungkag na bawat sulok ng bahay. Wala nang saysay ang mga saloobin. Dahil lamang sa isang panlilindang. Pero kailangan mo pa rin lumaban at harapin ang mahihirap na sandali. Alam mo bang gusto ko nang tumalon mula sa rooftop ng building na ito? Oh, nagiging baka sarili ka na rin. Kapag ginawa mo yun, paano na si Ellie? Sana nga nang gawin ni Daisy ang pakikiapid. Inisip din niya ang magiging kalagayan naming magkapa. Dahil para na rin niya kaming pinatay, Leo. 10 ng magaganda naming pangarap ni Ellie. Henry, gusto ko nang magpasuri sa ibang doktor para sa second opinion ng sakit ko. Bakit? Dahil ayaw mo nang mamatay katulad ng gusto mo mangyari nung una? Dahil pinagtaksilan mo ako? Dahil kung sakali mang magkaroon pa ng pag-asa na humaba pa ang buhay ko, gusto kong ituwid ang aking mga naging kasalanan para muli tayong masaya. Tulad ng dati. Ikaw, ako, at si... Kahit na malulungkot ako dahil muli ka na namang aalis, mas mainam na rin bumalik ka na nga lang sa trabaho mo sa Riyadh para mas magkaroon tayo ng kanya-kanyang kapanatagan. Masyado na ako naging pampagulo sa buhay ni na Henry at Tessie. Sa buhay niyo, Ma. Sana lang, anak. Saan ka man makarating, maging mahinahon ka na sa iyong mga desisyon. Huwag ka nang maging padalos-dalos sa mga bagay-bagay. Dahil kailanman, hindi dapat pinaninindigan ang isang pagkakamali. Ma, salamat.
Sa kabila ng aking mga pagkukulang, hindi nawawala ang pagmamahal nyo. Ipinapangako ko, hindi ko na muling sasaktan ng kalooban nyo. At kina Henry at Daisy, pati sabi sa kanila, paulit-ulit akong humihingi ng kanilang kapatawaran. Henry, kapag hindi ka nagpatawad, ikaw rin ang mahihirapan. Dahil ikinukulong mo ang sarili mo sa negatibong kaisipan at damdamin. Hindi mo namamalayan, unti-unti na rin nilalaso ng kalungkutan ng iyong buhay. Wala ka sa sitwasyon ko, Leo. Kaya mo nasasabi yan. Sa palagay mo ba, basta ko na lang makakalimutan ang mga nangyari? Hindi ko rin naman talaga matutukoy ang antas ng paghihirap ng iyong kalooban. Pero kung sisikapin mong maibsan ang sakit na nadarama mo ngayon, masisimulan mo na rin mapatawad si Daisy. Maaari. Pero mangangailangan pa yun ng mahabang panahon. Kung kailan, hindi ko rin alam. Mami. Pero hiling ko pa rin sa Diyos na madagdagan pa ng mahabang panahon ng buhay mo. Gusto kong makita mo pa ang pagtatapos ko sa college. Gusto kong magkasama kayong aakyat ni Daddy sa stage. Pagdating ng araw na yun. Siguro nga. Kailangan ko pang lalong maging positibo sa mga pananaw ko. Para masaksihan ko pa ang masasayang araw sa loob ng tahanang ito. Maraming dahilan para maging masaya ka, Ma'am. Nandito kami ni Daddy. Hindi kami mawawala sa tabi mo. Tama si Ellie, Daisy. Mananatili kami sa tabi mo. Hindi kami mawawala sa paningin mo. Henry. Hindi pa rin nagbabagong layunin ko para sa ating mag-anak. Ang akala ko, tuluyan mo nang ilalayo ang iyong kalooban sa akin. Patawarin mo ko kung masyado man kitang hinusgahan sa mga naganap. Pero sa uli, mas nanaig sa akin ang pagmahal at pagpapahalaga ko sa ating pamilya. Muli nating bubuuin ang nagkapira-piraso nating mga pangarap. Isang hamon sa pagpapatawad, ang mahirap na pagpapalaya sa sarili sa mga naganap. Ngunit mahalaga ang pagpapatawad at paglimot dahil sa pamamagitan nito, ito'y nagkakaroon ng makabuluhang epekto sa ating pagkatao at masiglang pamumuhay sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Bobby Cruz, Maynard Landicho Jr., Lionel Benamin, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor at Jenaline de la Cruz.
Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Sargento Nubla? Kilala mo si Tito? Dexter? Siyempre, kilala niya ako, iha. Dahil ang lalaking ito, maraming beses ang nakulong sa impilan namin dahil sa salang pandurukot. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Pangarap ng bawat magulang sa kanilang anak ang pinakamabuting kapalaran. Kaya naman sila'y inaakay sa tamang daan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Mara sa ating tunang sa kanyang panahon. Akala ko hindi ka na darating, Mara. Pwede ba naman yun? Alam ko naghihintay ka dito sa park. Ang tagal mo kasi. Sorry. Hinintay ko pa kasi na makaalis si Mama sa bahay bago ako nagpunta dito. Alam mo naman, walang pasok ngayon. Kaya wala akong may dahilan sa kanya para lumabas ng bahay. Kahit kasi sa mga kaibigan ko, sinusubaybayan niya rin ako. Talagang ayaw sa akin ng mama mo. Mabuti pa kaya. Magtanong na lang tayo. Ha? Kapag asawa na kita, hindi na niya tayo mapaghihiwalay. Pero nag-aaral pa ako. Tsaka, wala ka pang trabaho. Umaasa ka pa sa tatay mo na nasa abroad. Madali nang maghanap ng trabaho kapag magkasama na tayo. At saka, hindi naman tayo matitiis ng tatay ko. Tutulungan tayo noon. Ano, payag ka? Bigyan mo muna ako ng pagkakataon para mapag-isipan yung sinabi mo. Sinungaling ka! Ma! Bakit naman kayo nanampal? Totoo naman yung sinabi ko. Galing dito ang best friend mo at hinahanap ka. Ha? Ngayon, buko ka na. Nakipagkita ka sa Dexter na yun, ano? Ha? Sumagot ka! Nag-usap lang naman kami. Di ba sinabi ko na sa'yo, layuan mo na ang lalaking yun. Wala ka magandang kinabukasan sa kanya. Ma, mabait naman si Dexter. Paimbabaw lang ang kabaitang ipinapakita niya sa'yo. Isa pa, wala siyang trabaho. Asa pa rin sa magulang kahit 23 na. Layuan mo na ang lalaking yun, Mara. Bata ka pa. Tapusin mo muna ang iyong pag-aaral. At makikita mo, higit pa sa Dexter na yon ang matatagpuan mo. At kaya pala narito ka para magpalipas ng sama ng loob kay Mama. Sobra naman kasi siya, Ate Rubina. Napaka-judgmental. Hindi naman masamang tao si Dexter. Pero ikaw na rin naman ang nagsabi. Sa FB mo lang siya nakilala. Doon na rin kayo nagsimulang magkarelasyon. At nagkita kayo sa park. Marami namang ganito sa simula ng relasyon na. Bakit ba? Oo nga. Kaya marami rin ang napapahamak. Sister, mahal ka ni Mama. Kaya siya ganun sa'yo. Kaya sana, sundin mo na lang siya. Parang ikaw. Sunod-sunuran kay Mama. Hindi naman ganun yon, Mara. Ginagabayan lang ako ni Mama sa mga pagpapasya ko sa buhay. Kaya tingnan mo, hindi ako napapahamak. Kahit sa pag-aasawa ko. O, di ba? Maniwala ka sa akin. Dahil ang kabutihan mo lang ang aming hangad.
Oh, napasal ka, Oring. Kuya Gaston, gusto ko kasi sanang hingi ng tulong mo. Anong tulong? May problema ako sa aking bunso. O bakit? Nagpapabaya na ba sa pag-aaral si Mara? Actually, nagsisimula nang bumaba ang grades niya. At yun ay nang makilala niya si Dexter. Oh, may boyfriend na pala ang pamangkin ko, ha? Oo. Di siya tulad ni Robina na nagtapos muna ng kolehiyo bago nag-boyfriend. Taga saan naman yung nobyo niya? Ewan ko. Di ko alam. Pero yung lalaki, nakilala lang niya sa FB at walang trabaho. Bah, mahirap yun. Maraming kabataan ngayon ang napapahamak dahil sa pakikipagnobyo sa lalaking hindi nila lubos na kilala. Kaya nga gusto ko magpatulong sa'yo, kuya. Para naman maiiwas natin sa kapahamakan ng pamangkin mo. Alam ko na ang gusto mong gawin ko. Okay, sige. Bigay mo sa akin ang picture ng lalaki, pati na mga impormasyong alam mo tungkol sa kanya. Oh, ito pa inumin natin, Tix. Ayos. Ayos ka talaga, Dexter, ha? Bilib ako sa'yo. Di ka madamot. Lalo na kapag may malaki kang kita. Siyempre naman, sanggang dikit tayo eh. Ay, yung nga pulang siyota mo, kumusta na? Ha? Yung nakilala mo sa FB? Okay lang yun. Malapit ko na siyang makuha. Talaga? At kapag naging asawa ko na siya, pahinga na ako sa trabaho ko. Giginhawa na ako. Pero pare, di naman kaya siya magbago kapag nalaman niya yung trabaho mo. Pare, magaling akong umarte. At mahusay ding magtago ng sikreto. Kaya hindi niya malalaman yun. Hanggang sa maging asawa ko na siya. Swerte mo talaga, pare. Sana all. Dali lang yan. Humanap ka ng mabobola mo sa FB. At makikita mo, makakasibat ka rin sa trabaho natin. Ibig bang sabihin hindi mo talaga mahal si Mara? Ginagamit mo lang? Wala sa akin yung pagmamahal. Ang importante sa akin ay ang magiging pakinabang ko. Yun. Kuya Gaston, halika, tuloy ka. Salamat, Oring. Maupo ka. Naparito ako dahil sa hiningi mong tulong sa akin. Nakapag-imbestiga ka na, kuya? Kumusta? Anong resulta? Tama ang kutob mo, Oring. Ha? Hindi nga mapapabuti ang pamangkin ko sa nobyo niya ngayon. Ano bang natuklasan mo? Sabihin mo na sa akin. At pagkatapos, sasabihin natin ito kay Mara. Dexter, halika. Maupo ka. Sure ka ba na pumayag ang mama mo na magpunta ako dito sa bahay niyo? Oo. Siya talaga nagsabi. Kasi nung huli kong nagpunta rito, sinabi niyang layuan kita. Dahil nga naalaman niyang 23 na ako pero wala pa rin akong trabaho. Ay, feeling ko iba ngayon. Talaga? Oo. Dumating na pala kayo, Mara. Ay, nandito pala si Tito Gaston. Oo, Mara. Sargento Nubla. Kilala mo si Tito, Dexter? Siyempre, kilala niya ako, Iha. Dahil ang lalaking ito, maraming beses nang nakulong sa impila namin. Dahil sa salang pandurukot. Hindi totoo sinasabi niyo, Tito. Hindi totoo yan. Bakit hindi mo tanungin si Dexter? Kaya kong patunayan ang sinabi ko, Iha. May record sa amin ng sinungaling na to. Nasa abroad daw ang magulang. Niloloko ka lang niya, pamangkin. Dexter, sabihin mo hindi totoo ang sinabi ng tito ko. Sabihin mo! Sorry, Mara. Walang iya ka?
Bibiktimahin mo lang pala ako. Lumayas ka dito. Lumayas ka! Ang sama mo, Dexter. Hindi kita dapat minahal. Mara? Ate Rubina. Ate. Sinabi sa akin ni Mama ang nangyari nung tumawag siya sa akin kanina. Kaya nagpunta na ako dito agad sa'yo. Nag-background check pala si Mama kay Dexter sa tulong ni Tito Gaston. At dahil namukha niya si Dexter, tinignan niya yung police files nila. At doon niya natuklasan na snatcher pala si Dexter. Na hindi totoong nasa abroad ang magulang niya. Na siya lang ang inaasahan na. Sinungaling ang lalaking yun. Kalimutan mo na siya. Pasalamat ka na rin na hindi niya nakuha ang pagkababae mo. At least walang nawala sa'yo. And next time, huwag ka nang bastang makikipagnobyo. Lalo na kung hindi mo lubos na kilala. Kuya Gaston, Oh, narin ba si Ate Adelfa? namalengke ang hipag mo, Oring. Ay. Pero malamang parating na yun. Kanina pa umalis eh. Hintayin mo na. Sige. Dala ko na kasi yung order niyang alahas. Oy, binilil nga niyang darating ka eh. Teka, kumusta na si Mara? Ayun, mas okay na siya ngayon, kuya. Hindi ko na nakikitang umiiyak. At mas nag-aaral na. Humingi na rin siya ng tawad sa akin sa mga nagawa niya. Salamat naman. Sana'y maging aral na sa kanya nangyari. Ang akala lang kasi ng ibang kabataan, hinihigpitan sila ng mga magulang nila. Hindi lang nila nauunawaan na iniingatan lang natin sila. Tama. Tulad ng ginawa mo kay Mara. Wow, ang ganda ng sister ko. Bagay sa yung dress mo, ha? Thank you, Ate Rubina. O, saan naman ang punta mo niyan? Papasok na siya sa office, anak. After graduation kasi, nag-apply na siya agad ng trabaho. At ayun, natanggap naman siya agad. Talaga? May trabaho ka na? Oo, ate. Magagamit ko na yung kurso ko. Ngayon na nga ako magsisimula. Ay, congratulations! Thank you. Mabuti na lang, nailigtas ako ni Mama at Tito Gaston kay Dexter. Hindi ako napahamak. Ngayon, tanaw ko na ang maganda kong kinabukasan. Hindi masusukat ng anak kailanman ang pagmamahal ng magulang. Kaya sana ito'y huwag baliwalain lamang upang mapabuti ang buhay sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Jenaline de la Cruz, Maynard Landicho Jr., Lionel Benjamin at Phil Cruz. Special sound effects Jerry Mutia. Technical supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring Buboy Sanog. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon.